Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jose, taga Parañaque. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Niyaya akong mag-hiking ng mga kaibigan ko at first time ko talagang umakyat ng bundok. Ang Mount Makulot sa Cuenca, Batangas ang napili naming puntahan. Marami daw kasi nagpupunta roon. Isa na yata to sa pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na mararanasan ko ito dahil lang sa pag-akyat ng bundok. Bata pa lang ako ay batiin na ako. Naranasan ko na ang maengkanto, mapaglaruan ng duwende at maaswang. Akala ko nga nang magbinata ako ay hindi ko na yon mararanasan pa dahil matagal na rin akong hindi napapagamot ng nanay ko sa isang albularyo. Kaya naman malakas ang loob ko na sumama sa bundok. Kahit kabado dahil nga sa hindi pa talaga ako nakakaakyat ay subukan ko pa rin makasama. Isa pa, mga sanay naman na ang mga kasama ko at hindi naman daw delikado ang pupuntahan namin dahil nga sikat itong akyatin. Light lang ang dinala ko noon dahil baka mahirapan ako sa pag-akyat. Yung sinabi nilang hindi mahirap, para sa akin ay mahirap na yon. Kalagitnaan pa lang ng inaakyat namin ay medyo masama na ang pakiramdam ko. Pagod na rin ako kaya sinabi ko magpahinga muna kami. Nasa bahagi kami noon ng matarik at bato-batong daan. Nagrarapeling kami noon at nananakit na rin yung mga kamay ko sa paghawak ng tali. Nasa gitna ako at tinawag ko ng pansin ang nasa unahan namin para sabihing huminto muna. Pero ganoon na lang yung gulat ko at muntikan na ako makabitaw sa rapel noon nang makita ko ang isang nilalang na nakatayo sa unahan kung saan nakatali ang rapel. Nakatingin ito sa amin. Hindi ko gaanong maaninag ang itsura nito dahil sa sobrang itim. Hindi ito kalakihan at hindi rin maliit. Pero ang napansin ko ay may kalakihan ng tiyan nito. Hindi ko na malaya na kinakausap na pala ako ng nasa likod ko. Nagsimula na kasi silang umabante. Bigla namang nawala yung nakita ko kaya inisip ko na baka namamalikmata lang. Malapit na kaming makarating noon sa summit nang biglang magsabi itong kasamahan ko na masakit na ang paa niya. Nabahala kami nang tingnan yon dahil namamaga na pala. Hindi naman daw siya natapilok o nabangga. Hindi rin daw masikip ang sapatos niya. Kaya wala talagang dahilan para mamaga ng ganoon ang paa niya. Inalalayan na lang namin siya noon para makaakyat ng summit. Hindi ko alam kung ako lang ba o may iba pang nakakita. Habang nagpapahinga kasi kami noon ay may napansin akong gumalaw mula sa isang puno. Akala ko ay hayop o kung anumang namamahay sa puno. Hindi ko muna yon pinansin dahil na rin medyo maiingay ang mga kasama ko. Pinili ko na lang munang magpahinga dahil nanibago talaga ang katawan ko sa pag-akyat. Hindi ko sinasadyang mapatingin noon sa parang kasukalan. Para kasing hinahatak ang mga mata kong tumingin doon. Sa pangingilabot ko, Sir Bob, nakita ko na naman yung nilalang na yon na nakita ko nung nagrarapeling pa lang kami. Yung itim na nilalang na may kalakihan ng tiyan. Sa totoo lang ay iba na ang pakiramdam ko. Ang hindi ko alam ay kung bakit hindi ko masabi-sabi sa mga asamahan ko ang nakikita. Nang magpasya na akong sabihin yon sa kanila ay saka naman biglang sumakit yung tiyan ko. Yung bang tipo ng sakit na hindi ko maintindihan. Basta bigla na lang namilipit yon. Nang tingnan ng kasamahan ko yung tiyan ko, bigla siyang napasinghap. Kahit nga yung iba naming kasamahan ay nagulat din sa nakita. Bigla na lang yon lumobo. At mas malala ay pulang-pula na parang mansanas. Pinahiga nila ako at naramdaman ko na lang na parang may naggagalawan noon sa loob ng tiyan ko. Sa takot ay nagpasya silang bumaba na kami. Wala rin kasi kaming mahihinga ng tulong noon. Kaya kahit hirap na hirap ako ay pinilit kong makarating sa baba. Inalalayan nila ako at ramdam ko noon na nawala na ako sa kamalayan. Sabi nila ay wala na akong malay nang makababa ng bundok.
May nadaanan daw silang bahay noon at sinabihan sila ng naatira doon na sa albularyo ako patingnan at huwag dadalhin sa ospital. Buti raw at sinunod nila yon dahil may kasamahan kami na manggagamot ang lola nito at naniniwala daw siya sa mga laman lupa at engkanto. Baka raw talagang naengkanto ako. Nagising ako noon na hindi ko alam kung nasaan ako. Parang isang masamang panaginip dahil hindi ko nakikita ang mga kasamahan ko noon. Naririnig ko ang mga boses nila pero hindi ko nakikita. Basta, sobrang dilim ng kinaroroonan ko. Iba't ibang boses ang narinig ko at meron pang tumatawag ng pangalan ko. Kinilabutan na lang ako nang may maaninag akong isang pares ng namumulang mga mata. Yun lang ang nakikita ko sa gitna ng kadiliman habang dinig ko ang mga boses nila na parang ginigising ako. Pero hindi ko alam kung paano magising noong mga oras na yon. Parang nga akong binabangungot dahil hindi ako makagalaw. Nang bigla na lang akong makaramdam ng matinding sakit. Yung tipo na halos pugtuan na ako ng hininga. Hindi ko tuloy alam kung anong pagtutuunan ko ng pansin. Yung pananakit ba ng tiyan ko o yung nilalang na unti-unting lumalapit sa akin. Pero may narinig akong boses na nagsabi na tiisin ko lang daw yung sakit at matatapos din yung paghihirap ko. Sabay may narinig na akong nagdadasalan nun. Yung imahe ng nilalang na nakikita ko ay unti-unting lumilinaw. Alam kong nanginginig na ako sa takot. At nang makalapit nga siya sa akin ay hindi ko na napigilang sumigaw, sabay pigit ng mariin. Pagdilat ko ay andoon na ang mga kasamahan ko sa hiking. May kasama silang babae na hindi ko kilala. Tinanong ako nito kung nakakakita raw ba ako, meaning kung may third eye ba. That time, hindi ko talaga alam. Pero nang sabihin niya kung may nakita raw ba akong di pangkaraniwang nilalang sa pinuntahan namin, ay sinabi kong meron. Hindi rin maapaniwala ang mga kasama ko. Pati pala yung paa ng isa naming kasama na namaga ay kagagawan din daw ng elemento na nakita ko. Buti raw at hindi ako nagpanik nang makita yon. Hindi nila alam yung naramdaman kong takot nang makita ko yon at habang ginagamot ako ng albularyo. Harap-harapan ko yung nakikita. Hindi raw kasi panaginip yung nangyari sa akin, kundi talaga nagpakita sa kaluluwa ko yung nilalang na binabalak akong kunin. Pero sabi ng albularyo, yung katawan ko daw, parang luto na sa orasyon at pangontra kaya tinakot lang daw ako nito. Pinagsabihan niya kami na sa susunod daw na aakyat kami ng bundok ay mag-alay muna kami ng dasal. Napagalitan pa ako ng mga magulang ko dahil hindi raw ako nag-iingat. Akala ko noon ay okay na, nagamot na ako. Pero simula lang yon na masamang panaginip ko. Hindi na natigil sa pagpapakita at pagpaparamdam ang nilalang na yon. Parang kinasanayan ko na lang na bigla na lang siyang magpapakita sa akin. Sinabihan nila akong bumalik doon at humingi ng tawad o di kaya ay mag-alay, baka sakaling tigilan na raw ako doon. Ginawa ko nga yun at doon lang ako sa bukana ng bundok. Naging epektibo naman yung ginawa ko. Natigil na ang pagpapakita sa akin. Naging maingat na rin ako kapag nagpupunta sa mga lugar na hindi ako pamilyar. Wala na akong magagawa. Parang naging parte na ng pagkatao ko na malapitan o babati ng kung ano-anong elemento. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay nagustuhan ninyo at ma-narrate nyo sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Susan, taga Leyte. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Tungkol ito sa nangyari nung nag-camping kami sa isang bundok dito sa Leyte. Kilala ito sa mayaman at matabang lupain sa aming probinsya at madalas itong puntahan ng mga turista. Marami din nagka-camping dito dahil sa dami ng malalagong puno.
Nang mag-reunion yung batch namin noong 2016 ay nagplano kaming mag-camping sa bundok na to. Pero iilan lang ang nakasama at isa ako doon. Hindi kayang akyatin ng sasakyan ang bukana nito kaya iniwan na namin sa baba. Kailangan naming maglakad papunta sa campsite. Siguro nasa 8 kaming magkakasama. Di ko na po papangalanan isa-isa. Pagpasensyahan nyo na rin sir kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Kayo na po sana ang bahalang mag-ayos. Habang papaakyat pa lang kami noon ay maya't maya na kaming napapahinto. May nadadapa, natatapilok at may nadudulas. Pero tinatawanan lang namin yon. Ang ingay namin habang paakyat ng bundok. Bigla kaming pinatigil ng isang kasama namin. Huwag daw masyadong maingay at baka may magambala kami. At yun na nga, pagkarating namin ay may isang kasama kami na bigla na lang nagsusuka. Sa bilis ng pangyayari ay bigla rin itong nahimatay. Ang akala namin ay dahil lang sa pagod, kaya pinagpahinga lang muna namin ito. Pangalanan natin siyang Jean. Ilang minuto rin siyang nawala ng malay. Nagising siya pero parang may nag-iba sa kanya. Bigla siya naging tahimik samantalang siya yung pinakamaingay noon habang paakyat pa lang kami. Halos hindi rin niya ginalaw ang pagkain. Humiwalay pa siya sa amin noon at umupo sa nakatumbang punong andoon. Nakatingin sa malayo. Nilapitan namin siya pero saglit lang siyang tumingin sa amin. Hindi siya nagsalita. Ni tumingin, hindi niya ginawa. Pinasya namin mag-overnight na doon dahil bitin talaga ang oras at gagabihin na rin kami sa pag-uwi. Kaya pinasya naming doon na matulog para naman ma-experiencein namin ang kagandahan ng bundok sa gabi. Bago matulog, nag-campfire, kwentuhan, inuman at tawanan. Hanggang sa inantok na lang kami at kanya-kanyang pasok sa tent. Si Jean hindi nakasalamuha sa amin at nauna nang matulog. Inakala talaga naming masama yung pakiramdam niya. Pero sa kalagitnaan ng gabi, kahimbingan ng tulog namin, may bigla na lang nun pumalahaw ng sobrang lakas, yung parang mabangis na hayop na galit na galit. Nagulat kami at kanya-kanyang bangon. Pero natakot kaming lumabas ng tent dahil baka may mabangis na hayop sa labas. Biglang nagsabi noon yung isa sa mga kasama namin sa nagpapanik na boses na wala daw si Jean sa tent nila. Kaya kahit natatakot ay sinubukan naming lumabas ng tent. Wala namang hayop sa labas kaya hinanap namin si Jean sa paligid. Pero inikot na namin nang pwede niyang puntahan ay hindi namin siya nakita. Ganoon na lang yung gulat namin nang pagbalik ng tent. Andun siya't nakatayo. Nakatingin sa amin na blanko ang muka. Nanlilisik ang mga mata at yung mga kamay nito parang gustong mangalmot. Naggulat kami nang bigla na lang niyang lusubin yung isa sa mga kasamahan namin. Bigla siyang nagwawala nun. Galit na galit siya habang pinagkakalamot yung isa sa aming kasama. Lahat kami naggulat at hindi agad nakagalaw. Pero nang makita naming natumba yung isang kasamahan namin ay saka pa lang kami nakakilos papunta sa kanya. Si Jean, patalon-talon na para bang palaka nung pumasok sa gubat. Hindi na namin alam kung anong nangyayari sa kanya nun. Para kasi nag-iiba siya. Halos mawalan din ng malay yung kasama namin na pinagkakalamot niya. Muli pa namin siyang hinanap. Nang hindi namin siya makita ay nagsipagpasok na kami sa tent. Dala siguro ng antok at pagod ay isa-isa kaming nakatulog. Pero nagising din kami noon nang maramdaman na parang may paikot-ikot sa tent namin. Parang hangin lang yon, pero may nakikita kaming aninong mabilis na tumatakbo sa labas. Maya-maya, nawala yon, pero napalitan ng pagnguy-nguy. Narinig namin yung pag-iyak na parang nakakadurog ng puso. Lalabas na raw sana si Paolo sa kabilang tent para tingnan kung sino yon. Pero natigilan siya nang makita si Jean sa labas ng tent nila. Parang wala daw ito sa sarili na nakatayo doon. Nang kakausapin na raw ito ni Paolo, ay bigla na lang itong nahimatay.
Madaling araw na yon, kaya hinayaan na lang namin siya na makapagpahinga. Mga bandang alas 5 ng umaga ay naghanda na kaming bumaba ng bundok. Tahimik na ulit noon si Jin at wala talaga siyang kibo hanggang sa maababa kami. Kinabukasan, araw ng Biyernes, muling nagwawala daw si Jin, sabi ng mga kasama niya sa bahay. Pinatawagan daw siya ng manggagamot. Nalaman namin na may sumasapi daw pala sa kanyang isang elemento. Nakuha raw yun sa bundok na inakyat namin. May nagambala daw si Jin at yun yung sumanib sa kanya. Lumalaban daw yun at medyo nahirapan daw yung gumagamot sa kanya na paalisin ito. Kinilangan pa raw nilang magpatingin ulit noon sa ibang albularyo para lang gumaling si Jin dahil kukunin daw talaga ng elemento yung katawan ng kaibigan namin. Yung nakalmot niya noon ay nagkanda sugat-sugat ang dinaanan ng kuko nito. Na-impeksyon daw yung ibang sugat niya noon. Meron din sa amin nagkasakit at ako naman tinubuan ng mga butlig-butlig. Buti at nadala sa binigay sa aking pamahid. Hindi namin inaasahan noon na yung masaya sanang reunion namin ay nauwi sa ganitong pangyayari. Grabe ang pinayat ni Jin noon. Pati nga yung mukha niya, sobrang humimpis. Itim daw na elemento ang nagambala niya at malupit raw yun. Kaya pala kakaiba noon si Jin. Nakakatakot siya noong mga oras na yon. Para kasi siyang nauulol na aso. Sabi nila, mukhang hindi raw maganda yung napuntahan naming parte ng bundok. Mariit daw kasi yon at maraming elementong nagbabantay sa paligid. Kaya sa mga magbabalak na magbundok, mag-hiking at mag-camping, alamin niyo munang mabuti yung pupuntahang lugar at mag-iingat. Iwasang maagang bala ng mga elemento o kung anumang naninirahan doon. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Bea. May karanasan ang nanay ko na gusto ko sanang i-share sa inyo. Nangyari to nung bata pa silang magkakapatid sa isang bayan sa Aklan. Bali 3 magkakapatid daw noon sina nanay at baby pa yung bunso nila. Nasa grade 5 si nanay at grade 3 naman yung sumunod sa kanya na si Tita Nora. Naatira daw sila noon sa paanan ng bundok. Sobrang hirap ng buhay at tanging pagtatanim ng gulay ang naging pamumuhay nila noon. Hindi pa uso ang mga sasakyan kaya nilalakad nila ang ilang kilometro para lang makapag-aral. Minsan daw ay ginagabi na sila sa pag-uwi. Sanay naman daw silang gabihin sa daan. Sinasalubong lang daw sila ni tatay kapag sobrang dilim na. Isang araw noon ay ginabi ulit sila ng uwi. Nalibang daw sila sa kakahuli ng tutubi at kagamba sa kagubatan. Hindi na nila napansin na madilim na. May dala naman daw silang flashlight na debaterya. Papauwi na raw sila noon nang makarinig sila ng kakaibang huni. Nakakakilabot daw yon na parang butiki. Pero sabi ni nanay ay huni daw talaga yon ng tiktik. Kaya nagmadali na silang magdakad. Dahil daw sa hindi nila maintindihang dahilan ay hindi nila matunton ang labasan ng gubat. Paikot-ikot lang daw sila noon. May naririnig na raw silang tunog ng kuliglig, palaka, at ang nakapangingilabot daw at nangingibabaw ay yung huni ng tiktik. Dahil malakas daw yon at alam nilang malayo pa yon sa kanila. Kaya pinilit daw ni nanay na makaalis sa lugar na yon. Pero unti-unti raw humihina yung tunog ng tiktik. Kaya kinakabahan na sila ng todo. Wala daw silang magawa kundi ang magtago sa malaking puno. Kinuwento ni nanay ang nakita daw nila ng gabing yon. Maliwanag raw ang buwan nang makita nila ang itsura ng nilalang na parang sinisinghot-singhot pa raw sila. Parang tao daw yon, pero mabalahibo at mahaba ang usok. Ang kintab daw ng balahibo nun. Ang tunog daw noon ay parang baboy na hinihingal. Sabi ni nanay
ay tumutulo daw ang malapot ng laway. Umiiyak na raw si Tita Nora dahil sa takot, kaya pinapikit daw siya ni nanay. Andoon na raw yon at paikot-ikot sa kinaroroonan nila. Iniisip nga raw noon ni nanay na katapusan na nila. Buti na lang talaga at hinanap sila ni Lolo. Bigla raw nawala ang nilalang na yon nang marinig ang boses ni Lolo. Saka pa lang daw naglakas ang loob si nanay para sumigaw. Mabilis daw silang tinunton ni Lolo na may daladalang sulo. Sa mga di nakakaalam, yun yung kawayan na may tela sa dulo na sinisindihan ng apoy. Iyak daw ng iyak no si nanay pagkakita kay Lolo. Takot na takot raw sila na baka makuha ng tiktik. Napansin daw noon ni nanay na tuwing papasok at uuwi sila galing eskwela ay may nakakasalubong silang matandang lalaki. Galing daw yon sa bundok. Grabe daw yon kumaatingin sa kanila ni tita, kaya naging ilag daw noon si nanay. Isang beses daw, pauwi na sila ng hapon ay hindi raw nila nakasalubong yon, kaya medyo nawala yung kaba ni nanay. Pero ganoon na lang yung gulat nila nang bigla na lang may humila sa braso ni nanay. Paglingon daw niya ay yung matandang lalaki ang nakita niyang naglalaway. Pulang-pula ang mga mata nun at nanlilisik pa. Bumabakat na raw yung kuko nito sa balat ni nanay. Hiyaw raw noon ang hiyaw si Tita Nora. Ang akala ni nanay ay hindi nahablot si tita, pero nakita niyang hawak din ito ang braso ni tita. Maliwanag pa daw noon kaya kitang-kita nila ang nanggagalit itong muka. Pinaghihila daw sila ng matandang lalaki papundang bundok. Panay daw ang pagpupumiglas ng dalawa. Todo iyak daw sila at nagmamakaawang pakawalan na. Wala raw silang naririnig noon kundi yung parang paghingal o panggigigil ng isang hayop. Nagulat na lang daw sila na bigla na lang silang bitawan nito. Papaakyat na raw sila ng bundok noon at pareho na silang naasalampak sa lupa ni tita. Pinaghalong sipon at luha na raw ang tumutulo sa pisngi nila. Akala raw nila ay hindi na sila makakaligtas pa mula sa matandang yon. Nakita na lang daw nilang mabilis yung tumakbo papasok ng kakahuyan ng bundok. Maya-maya raw ay narinig nila ang boses ni Lolo na tinatawag sila. Hihingalo pa raw ito at may dala itong buntot ng pagi. Galit na galit ang mukha nito. Sayang daw at hindi niya naabutan yung matandang lalaki. At mabuti na lang daw at may nakakita at nakapagsumbong sa kanya na may humahatak kina nanay. Hindi raw niya kilala yung matanda at mukhang bagong salta lang daw yon na naninirahan sa bundok. Akala daw nila ay hindi na nito susundan pa si nanay. Pero kinagabihan lang daw nun ay muling humuni yung tiktik. Paikot-ikot lang daw yon sa bahay nila. Doon, muli daw nilang narinig yung humahangos na parang baboy. Sumilip mula sa bintana si nanay at doon raw niya nakita yung napakalaking asong nakaupo sa may bakuran nila. Naatitig lang daw yon sa bahay. Maya-maya ay nawala na yon sa paningin niya. Nagulat na lang daw sila nang may kumalabog bigla sa may bubong ng bahay nila. Nagsigawan daw silang magkakapatid, pati nga si Lola. Nag-iiyak na raw yung bunsong kapatid nila, kaya nabahala na raw sila para sa kaligtasan nito dahil sanggol pa nga iyon. Todo bantay naman noon si Lolo, lalo na at malalayo pa raw ang ibang bahay, kaya wala silang mahihinga ng tulong. Inihanda na lang daw ni Lolo ang buntot pagi nito at ilan pang maaaring panlaban sa aswang. Ang sabi daw noon ni Lolo, oras na matapos ang gabing yon na hindi sila mapapahamak, ay hihingi na sila ng tulong sa barangay para mahuli yung matandang yon. At yun nga raw yung ginawa ni Lolo kinabukasan. Nagpasama daw siya sa mga tanod o nagbabantay sa barangay para galugarin ang bundok. Pero wala na raw silang nakitang matanda na nakatira sa bundok. Baka raw umalis na yon dahil hindi nun nakuha ang gusto. Bantay sarado daw talaga si Lolo. Baka natakot din na mahampas ng buntot pagi niya. Pero nabalitaan daw nila
na may nawawalang mga bata sa ilang lugar na malapit lang din doon sa barangay. Baka daw lumipat lang yung matandang yon sa ibang bahagi ng bundok. Hindi na rin naman daw nakita ni nanay yung matandang lalaki na yon na aswang pala. Pero tanda pa rin niya yung pangyayari kahit ilang dekada na ang nakalipas. Ito lang po Sir Bob ang kwento ni nanay. Lagi po ako nag-aabang sa mga kwento nyo. More power sa inyong channel. Hello sa inyo Sir Bob. Ako si Trisha at meron sana akong story na gustong ibahagi sa inyong channel. Maaaring hindi to gaano nakakatakot pero gusto ko lang sanang i-share itong karanasan ko sa bundok ng Cristobal. Hindi po ako hiker o camper. Nagkataon lang talaga na nakapunta ako doon. Meron akong barkada nung high school na isang OFW. Itago natin siya sa pangalang Cecil. Umuwi siya noong 2015 nang magkasakit ang tatay niya. Humiling daw ito sa kanya na pagawan ito ng bahay malapit sa bundok. Taga Laguna po kami at malapit lang sa lugar namin ang Mount Cristobal. Alam niyo na siguro ang tawag nila sa bundok na to, the Devil's Mountain. Hindi ko inaasahan noon na sa bukana mismo nito pagagawan ng kaibigan ko itong tatay niya ng bahay. Pero hindi ko kinwestiyon dahil yun naman ang gusto nila. Kaya lang ay natatanaw talaga mula sa kanila yung nasabing bundok. Kaya kapag dumadalaw kami noon sa kanila ay hindi ko napipigilang mapatingin doon. Minsan ay napag-usapan namin ang tungkol dito. Parang random na usap lang. Tapos biglang nag-aya itong si Cecil na mag-picnic daw kami doon. Hindi naman kami aakyat ng bundok kundi doon lang sa may bukana. At dahil bihira lang naman kaming magsama-samang magkakaibigan ay natuloy ang plano naming mag-picnic. Hapon yon dahil sobrang init kapag umaga. Tamang kwentuhan lang nang biglang sumingit na naman sa topic namin yung tungkol sa bundok. Bigla pa nagtuturo yung isa naming kasama na parang may nakikita daw siyang tao dun sa taas. Akala nga namin ay niloloko lang niya kami. Pero seryoso yung tinuran niya at panay talaga yung turo niya. Sinaway nga namin siya na tigil-tigilan ang pagtuturo dahil nga hindi naman namin kabisado ang lugar. Pinagpilitan niya talaga noon na may tao nga raw sa taas. Tumigil lang siya sa pangungulit nang sabihin naming oo na, may tao na. Pero sa totoo lang Sir Bob ay wala naman talaga kaming nakita noon. Puro mga puno lang ang naroon. Wala namang kakaibang nangyari habang andoon kami. Maayos din kaming nakauwi. Pero kinagabihan noon, nakatanggap kami ng balita na dinala sa ospital yung kaibigan naming panay turo sa bundok. Ang sabi, bigla na lang namaga ang kamay nito at nagkaroon ng nana. Hindi naman kami agad noon nakadalaw dahil nga gabing-gabi na. Kinabukasan ng hapon na kami nakadalaw sa kanya. Iyak siya ng iyak dahil sobrang sakit daw nito. Kahit anong inom niya ng pain reliever ay sobrang sakit pa rin daw na parang walang epekto yung gamot. Tinanong namin kung anong nangyari sa kanya pag uwi. Wala naman daw. Pagkatapos daw niyang maghapunan at paghugas ng kamay ay nanakit na lang daw bigla ang kamay niya. Wala naman daw sugat o kung anong pwedeng maging dahilan ng pamamaga. Nilabas din siya ng ospital at naresetahan lang ng gamot. Pero inabot na ng 1 linggo ay hindi pa rin lumiliit at gumagaling ang kamay niya. Kaya sinuggest na namin noon na magpatingin siya sa isang manggagamot. Baka nga may nagambala siya doon sa bundok. Natatakot pa raw siya noon. Hindi niya kinakwento sa amin na muli niya na palang nakita yung tinuro niya sa amin doon mismo sa labas ng bahay nila pagka-uwi niya. Binaliwala lang daw niya yon dahil parang normal na tao lang naman yung nakita niya. Pero hindi raw yun umaalis. Pagkatapos daw niyang kumain ay muli niyang sinilip ang bintana. Andoon pa rin daw yon.
Maya-maya lang ay nanakit na nga yung kamay niya. Sinamahan namin siya sa manggagamot. Hindi na kami nagulat nang sabihin nito na may pumalo raw sa kamay niya. Mukhang nagalit daw yung nagbabantay ng bundok. Hindi na daw kasi dapat pinansin pa yung mga nakikita. Ayaw daw nitong pinag-uusapan o pinapaalam yung presensya nito. Gusto lang daw nitong respetuhin ng kung sinong mapunta doon ang mga naninirahan sa bundok. Tinawas siya at kitang-kita doon yung nagambala raw niya. Medyo nakakakilabot nga dahil kita doon na may mahabang tenga at parang sungay pa. O ayan ka ako at hindi tao yung nakita mo. Pansin kong kinilabutan yung kaibigan ko. Kahit sina Cecil ay natakot din sa nakita. Kaya nagsisigana sila noon paghapon sa bakuran nila. At kapag araw ng Martes at Biyernes ay nag-aalay na rin sila ng pagkain. Hanggang sa namatay na lang noon yung tatay niya. Saka sila natigil at lumipat ulit ng tirahan. Nakakapanibago lang din yung dating madaldal naming kaibigan ay bigla na lang tumahimik. Naging lesson na rin sa amin yon na magkaroon ng respeto sa isang lugar at mag-alay din ng dasal kung maaari. Ito lang po ang kwento, Sir Bob. Maraming salamat po sa inyong oras.